ate? Tapos lang. Halata ka na naman ni Kuya Wilfred niyan. Paano? Narinig mo naman yung sinabi ng attorney, di ba? May hirapan daw sa kaso ko. Mahihirapan, pero kakayanin naman ate. Sus, ikaw pa ba? Diba, sabi mo dati, akala mo hindi ka na mabubuhay. Munti ka na sumuko bago mo makilala si na Kuya Wilfred. Pero, tingnan mo, asa ka na ngayon? Bukod sa big time ka na, bago ng pamilya na nagmamahal sa'yo. Kaya malalampasan mo rin to, ate. Kailan pa? Alam mo, gusto ko lang naman yung wala na ako tinatago kay Wilfred. Tapos makatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Talaga makapag-focus na ako sa pamilya ko. Sa'yo. Anyari? Ba't parang hindi ka makahinga? Mabango naman itong mga damit nila. Ipa-dinner pa kasing nalalaman. Dapat naman wala namang wedding na mangyayari sa una pa lang. Uy, marinig ka naman. Ba't ba ang bitter-bitter mo? Siguro may gusto ka kay Sir Wilfred, no? Kaya nagsiselos ka kay Ma'am Lorena. Ay, excuse me, wala no. Concern lang ako kasi parang hindi alam ni Sir Wilfred yung ginagawa niya. Paano kung scammer si Ma'am Lorena? Ayan ka na naman sa mga binibintang mo kay Ma'am Lorena. Alam mo, imbis na puro bad vibes siyang hinahanas mo, tulungan mo na lang ako mag-akyat itong mga damit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tsaka pag yan, napatanayan namin ni Ma'am Ronnie, huyo ka sa akin. Huyo talaga. Unahin mo muna yun, ate. Focus ka muna sa pamilya. Lalo na ngayon, ikakasal na kayo ni Kuya Wilfred. Minsan lang ikasal sa simbahan, kaya sana enjoyin mo na. Isa pa nga yun eh. Iniisip ko na parang ayokong pumunta dun sa event. Kasi parang hindi tama na pagsaya sa kabila ng ganitong problema. Mas lalo lang maghihinala at magtatanong si Kuya Wilfred niyan. Saka isa pa, deserve mo naman magsaya, ate. Kamusta na pakiramdam na anak ko? Mas okay na po ako. Kasi, binantayan niyo po kagabi eh. Bumaba naman na yung lagnat niya. Kasi medyo mainit-init pa rin siya eh. Love? Huwag na kaya ako sumama. Love, naiintindihan kita. Kahit naman din ako, kung pwede lang dito na lang tayo eh. Pero, Love, kailangan tayo doon at marami naghihintay sa atin. Iwan ka muna namin kay Manang Pilar, ha? Huwag ka mag-alala. Babalik agad ang Nainay tsaka ang Super D pagkatapos ng event namin. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ang Nainay, ha? Okay na po ako. Gagaling na din naman po ako. Red suits me. It's the color of power, passion, and destruction. And destruct I will. Hindi na aabot sa happily ever after ang love story ng isang byudo at ng asawa ng kriminal. Ta? Hi. Tita, Mami. Sarap naman pakinggan nun. Tita, Mami. Ano yun? I need your advice po. Which one's better? Alam mo, maganda naman silang pareho, pero... Kung ito kaya, pili ka. Kung ako,
Parang ito. Although, mas gusto ko po sana yung mas classic. O, di na-realize mo rin kung ano talaga gusto mo. Okay lang po sa inyo na hindi ko po tinake yung suggestion niyo? Oo naman. Ikaw naman magsusuot niyan eh. Alam mo, nandito lang naman ako para naging guide mo. Pero ikaw pa rin dapat ang magdesisyon para sa sarili mo. Kasi buhay mo yan eh. Yan. Thanks po, Tita Mommy. Amber, ako dapat ang mag-thank you sa'yo. Maraming salamat dahil tinanggap mo ako sa buhay ninyo ng daddy mo. Ulit. Sobra ko na-appreciate. And I hope you know how much I love you and your father. Oo naman po, Tita Mommy. And thank you back. Kasi dumating po kayo sa buhay namin. Nung nawala po si Mommy, there was this big, big hole. I know that this is not the same family. Pero binuo niyo po ulit kami. You healed our brokenness. And now, we have a new and bigger family. Amber! Alam mo, kung mga asar ka lang, dun ka na sa faraway. Asar agad? Hindi ba pwedeng sasabihin ko lang na bagay sa yung suot mo? Ganda. Thanks. Bakit ikaw hindi ka pa nagbibihis? Di naman ako kasama dun. Saka event yun ng kumpanya niyo, di ba? Still, event yun ng ate mo, dapat pumunta ka pa rin. Makapagsabi na rin naman ako kay ate. Hindi rin ako sanay sa mga ganan-ganan eh. Saka para may bantay si Leah. Okay, pero if ever na gusto mong sumunod, you can just text or call me. Para may kasama ako. Para may friend din ako dun. Just call me or text.